Sa ating lahat, tayo ay darako sa salita ng Diyos sa umaga nito. At ang ating pong teksto ay matatagpuan sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 10. Sa 1 Peter chapter 5, verses 8 to 10. Amen. Tayo po lahat ay tumayo bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sige po, tayo po natin tumayo. Ang sabi ko doon, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang iyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo natitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ang lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay, at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makiati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay mapot manalangin. Panginoon, sa oras kong ito, Diyos, ay magpapasalamat po kami sa inyo. O God, sa iyo pong presensya, Panginoon, na nandito sa aming kalagitnaan. Panginoon, patuloy niyong gabayan ang bawat isa sa amin sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga espiritual na paningin at pandinig upang aming maunawaan, O God, ang lahat po ng aming mapapakinggan, Panginoon, sa umaga nito. Panginoon, tulungan niyo rin po ako, gamitin niyo ako, O Diyos, na indaluyan ng iyong kapangyarihan, O God, ng iyong salita, Panginoon, na mamumutawi sa aking bibig, O Diyos. Patuloy mo pong lagyan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong anointing. Salamat po sa inyo, Diyos. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa aking pong buhay, O God. Patuloy niyo pong itago sa inyong likuran ng iyong kaluwalhatian ang siyang makita sa aking buhay. Salamat po sa inyo, Diyos. Patuloy namin binabalik sa inyo. Papulit pa sa salamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat mga kaupo. So dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito ay, ang title po nito ay Spiritual na Pakikiligma. Amen. So tayo ay nandito po sa buhay natin bilang isang Kristiyano ay involved po tayo sa labanan. Amen? Sabi po doon, ang unang-una po, sabi sa verse 8, humanda kayo at magbantay. Yun po yung pinakauna sa lahat na mahalaga. Maging handa ka. Amen? Kapag ikaw ay handa, anong dapat mong gawin? Halimbawa, naghahanda ka doon sa exam mo, ano yung mga dapat mong gawin? Mag-review, di ba? Ayan. Mag-review. At syempre, habang nag-review ka, mag-pray ka kay Lord na makakapasa ka sa exam. Amen? So, tayo po bilang mananampalataya, sabi ng Diyos, humanda kayo at magbantay. So, dapat bilang mga Kristiyano, always ready tayo. Kasi nga, ang buhay natin, hindi po yung, bilang Kristiyano, hindi yung ganun kadali. Napakataas mong tanggapin si Kristo, wala nang problema, wala nang suliranin. Hindi po yung ganun. Kapag tayo ay totoong Kristiyano, dadanas po tayo ng mga pagsubok. Amen? Dadanas tayo ng mga problema sa buhay. Kaya nga kinakailangan po na maging handa po tayo at magbantay. Amen? Amen. Kasi nga po, sabi ni Jesus, ay watch and pray, lest ye enter into temptation. For the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? So sabi ng Panginoon, maghanda ka. Kasi nga, ang tukso, nandyan lang sa tabi-tabi. Amen? Sino naniniwala dito na ang tukso, nandyan lang sa tabi-tabi? Amen. Amen? So, may mga tao na gagamitin ng kaaway para tuksuin tayo. Amen? Kailangan maging aware tayo doon. Kailangan huwag tayong magpatangay doon sa tukso na yun ng ibang tao.
na tayo ay hilahin palayo sa Diyos. Amen? Kasi nga po, sabi doon, kailangan po nating manalangin. Amen? Kailangan natin mag-pray. Sabi nga ni Jesus, watch and pray. Magbantay ka at manalangin dahil nandyan lagi yung tukso. Amen? Ang ating spirit ay malakas, pero yung laman natin mahina. Amen? Sino naniniwala dito na mahina ang laman niya? When it comes to tukso ng kaaway. Diba? Minsan, tukso tayo ng kaaway na magalit. Tama ba? Ouch! Ouch. Sino? Laigo! Diba? Minsan, diba, madalas tinutokso tayo ng diablo na mainis, maasar. Kasi nga may ginagawa silang something sa atin, against sa atin, nagsasalita sila against sa atin. Kaya ang diablo nandyan nakabantay siya sa atin. Hinihintay niya kung maiinis ka. Amen? Kasi nga, nandyan siya lagi, babantayan ka niya Babantayan ka niya kung magre-react ka ba doon sa ginagawa sa iyong masama. Amen? Ganun kasi ang kaaway natin. Ang gusto ng kaaway natin, ibagsak tayo. Amen? Pero huwag nating hayaan yun, mga kapatid. Sabi nga, manalangin ka. Kasi nga, ang laman mo mahina. Gusto ng yung spirit na manaig sa kasalanan. Pero, ang problema, yung iyong laman ay mahina. Sabi nga ni Paul, doon sa Romans 7:15, sabi niya, hindi ko maunawa yung sarili ko kasi kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung ginagawa ko. Kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko naman ginagawa. Baliktad, di ba? Sabi yun ni Paul na gustong-gusto niya magpuri sa Diyos. Gustong-gusto niya luwalatiin ng Diyos, pero hindi niya ginagawa. Ngayon, yung kasalanan na ayaw niyang gawin, yun yung ginagawa niya. Anong dahilan? Bakit? Kasi nga, dahil sa kasalanan. Amen? Nandito pa tayo sa ating laman bilang tao. Kaya nga tayo, prone tayo sa pagkakasala. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, mag-pray ka. Amen? Para mapagtagumpayan mo yung tukso. Amen? Amen. Diba? Si Jesus, nag-pray siya bago siya hulihin para ipako. Ngayon, sabi niya sa mga alagad niya, makipagpuyat kayo sa akin, manalangin. At mananalangin ako dun sa unahan. Amen? Amen. Kaya nga, nung patas na pray ni Lord, anong ginagawa ninyo? Bakit kayo natutulog? Amen? Bakit hindi kayo makipagpuyat sa akin, manalangin? Tapos bumalik ulit si Lord, nag-pray. Pagbalik niya, tulog pa rin yung mga alagad hanggang sa 3 beses. Kaya nga sabi ni Lord sa kanila, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo magaig ng tukso. Amen? Dahil ang ating spirit ay malakas, ngunit mahina ang ating laman. Amen? Prone po tayo sa pagkakasala. Ngayon, kung hindi ka nananalangin, madali kang matangay ng pagkakasala. Amen? Kasi ano yung lakas mong i-resist yung temptation kung hindi ka nagpe-pray? Amen? Sa palagay mo ba, malakas ka kapag hindi ka nagpe-pray? Hindi. Hindi mo pwedeng pagtagumpayan si Satanas na gapiin siya kung hindi ka nananalangin. Amen? Sino pong nananalangin dito sa gabi? Amen. Amen. Sino pong nananalangin sa umaga pag gising? Amen. Amen. Kailangan po natin yung panalangin. Hindi tayo pwedeng magtagumpay sa buhay na ito kung hindi po tayo magpipray. Kasi yung lakas natin galing sa Panginoon, di ba? Amen. Kaya nga doon, sabi ng salita ng Diyos, maghanda kayo at magbantay. So, dapat magbantay tayo. Kasi alam po ninyo, ang kaaway natin, hindi niya pinupukusan yung mga unbeliever. Kasi sa kanya yun Alam mo kung sino ang pinupukusan niya ngayon ay bagsak? Believer. Sino yung believer? Tayo. Amen? So, ang number 1 target ng diablo, tayo. Ang gusto ng diablo, bumalik tayo sa dating tayo. Amen? Pero iaalaw ba natin mangyari yun sa buhay natin? No. Huwag natin iaalaw yun. Amen? So, kailangan natin manalangin. Amen? Sabi doon,
Kinakailangan natin maging handa at magbantay dahil ang dyablo na kaaway ninyo ay parang ngayong umaatungal at aali-aligid, humahanap ng masisila. So, ang dyablo, siya yung totoo nating kaaway. Amen? Kasi nga sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin ay hindi tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga kadilimang namamayani sa sanlibutan, at ang mga hukbong espiritual namamayani doon sa himpapawid. So, ang kalaban natin, mga kapatid, tandaan natin, hindi yung taong gumagawa sa atin ng masama. Amen? Kahit pagalitan natin yung taong nagagalit sa atin, walang mangyayari dyan. Amen? Pansinin niyo yun? Halimbawa, nagagalit sa iyo yung tao, tapos nag-react ka, nagalit ka rin, may mangyayari ba doon sa tao? Mababago ba yung tao na yun kapag ikaw nagalit ka rin sa kanya? Meron ba? Wala, di ba? Kaya nga, ang kalaban natin, hindi yung tao. Hindi yung taong gumagawa ng masama o nagagalit sa atin, kundi ang kalaban natin, si Satanas. At ang masamang espiritu na nag-i-influensya sa taong yun para magalit sa iyo. Amen? So, anong dapat natin gawin? Kailangan natin mag-pray. Makipagdigma sa kaaway. Kasi nga ang kaaway natin para siyang leon. Umaatungan siya. Rawr! Alam niyo ba yung matong? Rawr! Rawr! O, di ba? Natawa kayo, di ba? Ganyan ang diablo. Nandiyan siya sa paligid. Tapos, humahanap siya ng masisila. Ngayon, titingnan niya si Martin. Si Martin, hindi nagpe-pray. Naku, lapitan ko ito. Hindi ko nananalangin eh. Di ba? Ngayon, kung yung demonyo na umaaligid dyan, nakita ka niya na ikaw ay hindi nag-aapoy. Hindi niya nakikita yung liwanag sa'yo. Sigurado ka, kapatid. Talo ka. Kasi ang diablo, once na nakita niya lumiliwanag ka, hindi siya makakalapit sa'yo. Naniniwala ba tayo doon? Masisilaw kasi ang demonyo sa'yo eh. Makikita niya yung kaningningan ni Kristo sa atin pag nagliliwanag tayo. Pero pag ang nakikita ng diablo sa atin, madilim, ibig sabihin may problema tayo. Kaya madali niya tayong mahatak. Amen? Madali niya tayong hilain. Kaya nga sabi doon, umaali-aligid siya, humahanap siya ng masisila. Amen? Parang ano yan eh, parang cowboy. Alam niyo yung cowboy? May tali, di ba? Diba naman siya nakasakay sa kabayo. Tapos igaganan niyo sa ulo ni, halimbawa, ulo ni Martin. Ganon, shoot! Hila. Hila, halika dito. Diba? Kaya na, huwag kang pahina-hina. Huwag tayong, mag-relax. Amen? Kailangan natin makipaglaban sa demonyo. Amen? Huwag tayong matatakot sa demonyo, mga kapatid. Kailangan siyang matakot sa atin. Kasi tayo, inilagay na ng Diyos sa ilalim ng ating paa, ang ating kaaway. Amen? Tayo ay may authority para siya italunin. Kasi nga alam ninyo, ang takot, hindi galing yan sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Kaya nga kung takot ka sa demonyo, may problema ka. Amen? Huwag na huwag tayong matatakot sa mga demonyo, sa mga masasamang espiritu. Kailangan natin silang talunin, gatiin. Amen? Kailangan natin ipag-pray na sila'y paksain ng Diyos. Amen? Kasi nga, ang kaaway natin, wala nang magagawa yan sa buhay natin. Kung hindi natin iaalaw, hindi natin bibigyan ng permiso na manaig sa atin, hindi siya magtatagumpay laban sa atin. Amen? Sabi doon sa verse 9, ang sabi doon, labanan ninyo siya. Di ba ang linaw? Labanan? Sinabi ba ng Diyos na takbuhan ninyo siya? Iwasan? Hindi. Labanan ninyo siya. Ofensiba. Hindi mo tatakbuhan, matatakot ka. Hindi ganun. Kailangan mong labanan ng diablo at magpakatatag kayo sa pananalig sa Diyos. Ibig sabihin,
Ano man yung mga ginagawa sa iyo ng demonyo, kailangan mong pagtagumpayan. At kailangan mong maging matibay sa pananampalataya sa Diyos. Kasi yun yung susi sa tagumpay eh. Nalabanan mo ang gawa ng diablo sa buhay mo at magtiwala ka, samahan mo ng pagtitiwala sa Panginoon. Kapag mayroon kang buong pananampalataya sa Panginoon, kaya mong gapiin si Satanas. Amen? Sinong gustong maging matagumpay laban kay Satanas? Amen? Gusto natin maging matagumpay sa paglaban natin kay Satanas. Amen? So, kailangan po natin maging buo yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, kung ang inyong pananampalataya maging kasing laki man lang ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, tumalon ka sa dagat, at ito ay mangyayari. Amen? So, ang butil ng mustasa napakaliit, pero solid. Kung ang pananampalataya mo solido, walang pagdududa, walang pag-alinlangan, ano man ang iyong sasabihin, mayroong power. Amen? Kapag sinabi mo, in the name of Jesus, ikaw nakaaway. Pinupuksa kita sa apoy ng Espiritu, sa pangalan ni Jesus. May power yun. Amen? May authority. Ano mangyayari sa kaaway? Pupuksa siya. Matutupok siya ng apoy. Amen? Ganun po ka-powerful po ang salita po natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi doon, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, diba? Akala natin nag-iisa lang tayo sa laban, pero hindi natin alam, maraming mga Kristiyano dumadanas din ng problema. Hindi lang tayo yung dumadanas. Maraming mga Kristiyano ang dumanas na ng pagsubok. Nandoon na pugutan sila ng ulo, sila ay latiguin, sila ay paluin, di ba? Yung mga alagad ng Panginoon, sila ay biniti ng patiwarik hanggang sa sila ay mamatay. Pero tayo, hindi natin yun nararanasan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Bagamat may mga problema tayo minsan, yung mga problema pinagdadaanan natin, hindi yan pwedeng ikumpara sa mga problema na kinaharap ng mga disipulo ni Jesus. Amen? Napakagaan pa lang yung problema na yun, pinadaanan natin, pero dapat huwag po tayong susuko sa mga pagsubok ng buhay natin. Amen? Amen. Kaya nga po, sabi doon, hindi lamang kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, yun po. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo dumadaan sa pagsubok. Amen? Sinong dumadaan ngayon sa pagsubok? Amen? Isa lang ba? Lahat tayo dumadaan tayo sa pagsubok, kahit ako. Amen? Normal lang po yan na dumaan po tayo sa pagsubok, mga kapatid. Alam niyo ako, marami akong pinagdaanan sa buhay ko. For how many years akong pinahirapan ng hika? Amen? Alam ba ninyo yun? Gabi-gabi, hindi ako makahinga ng 2 hours. Halos mamamatay na talaga ako. Pero, napagtagumpayan ko yun dahil kay Lord. Amen? Amen. Diba? Kung iisipin mo, kung nakakakita kayo ng mga sinusumpong ng hika, halos mamamatay na. Ganun po ako noon. Pero pinagaling ako ng Panginoon. Amen? Hindi niya hinaya na mawala ako. Kasi kung mawawala ako, hindi ko magagawa yung plano niya sa buhay ko. Amen? Amen. Hindi niyo na ako makikita ditong nakatayo ngayon. Kung matagal na akong patay. Amen? Amen. Naranasan kong iligtas ako ng Panginoon sa lindol, sa kidlat, tumama sa harap ko, pero hindi ako tinamaan. Kasi kung tinamaan ako, sigurado lechon ako. Amen? Sunog na manok. Diba? Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa dami ng pinagdaanan ko, nandun si Lord. Iningatan niya po ako sa lahat ng mga sakuna at kapahamakan. Amen? Nandun na makainom ako sa bote ng soft drinks na puro bubog. Pumasok sa bunganga ko. Alam niyo kung ano nangyari? Sumabit lahat sa dila ko.
Kasi kung pumasok sa lalamunan ko, sigurado butas-butas ang lalamunan ko. Amen? Pero si Lord, alam niya yung gagawin niya eh. Alam niya na mangyayari yun, kaya prinotektahan niya ako. Imbis na yung mga bubog, dumiretso sa lalamunan ko, nagdikit lahat sa dila. At isa-isa ko itong tinanggal. Kasi hindi ko alam na yung bote pala ng soft drinks, may ano siya, kasi tansan yun eh. Dinaganan siya ng opener. Pag ganun po, hindi ko napansin, may mga ano pala siya, yeah. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa buhay kong ito ay naranasan ko yung protection ng Panginoon na kung saan ay patuloy niya akong tinulungan sa laban sa kaaway. Amen? Kaya nga sa buhay po natin, patuloy po tayong magtiis sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Dahil alam po natin na ito po ay makakabuti sa ating mga buhay. Amen? Amen. Pakatatandaan natin na tayo ay nandito upang makipagdigma sa kaaway. Amen? Wala tayo dito para makipag-away sa kapitbahay. Wala tayo dito para makipag-away sa kaibigan. Amen? Wala tayo dito para makipag-away sa ating kapatid. Sa ating kapatid sa laman. Amen? Nandito tayo para makipagdigma kay Satanas at sa kanyang mga kampong. Amen? Dahil sila yung totoo nating kaaway. Sila yung totoo nating kalaban. Sila yung nagkukos ng kaguluhan sa buhay natin. Amen? Tandaan natin ito, na ang diablo, ginagamit niya ang tao outside para mag-cause ng pagkawasak sa buhay mo. Amen? Amen? Gagawa ang diablo ng paraan para gumamit ng mga tao, siraan ka, wasakin ka, paiyakin ka, turugin ka, alimurain ka. Yan ay ginagamit ng kaaway. Amen? So, anong dapat natin gawin? Yung kaaway natin ang ating digmain. Yun ang ating labanan. Amen? Upang tayo makapagtagumpay sa buhay na ito. Amen? Ang sabi po doon sa verse 10, sa pinakalas, pagkatapos ninyo magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng kapayapaan, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinan. So yun po, kapag tayo ay nagtagumpay sa laban, darating tayo sa point ng buhay natin, magiging ganap po tayo, magiging matatag tayo, magiging matibay. Kasi sa bawat pagsubok na ating nalalagpasan, mas nagiging strong tayo. Amen? Sino dito nakaranas ng maraming problema at nalagpasan niya? Amen. Lahat tayo nakaranas ng problema. Amen? At nalagpasan natin. Ibig sabihin, nagiging matibay po tayo. Nagiging matatag. Kasi hindi tayo nag-give up. Nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, yung mga bagay na nangyayari sa atin, bagamat masakit, bagamat nakakaiyak, bagamat sobrang kirot sa puso, na halos ikaw ay umiyak. Yung mga bagay na yun yung magdadala sa iyo sa maturity sa Panginoon, sa iyong pananampalataya. Yun yung magdadala sa iyo sa pagiging matatag, matibay, hindi natitinag. Sinong gusto maging matatag? Matibay. Sinong gusto? Ay, ayaw nila yata eh. Sinong gusto maging matatag? Matibay. Amen. Amen. Gusto natin maging matibay. Ayaw natin yung kunting problema lang. Ayaw ko na. Give up na ako. Ayaw ko na maglingkod kay Lord. Ayaw ko na magsimba. Kasi umuulan. Diba? Hindi ganon. Tayo po bilang Kristiyano, kinakailangan po nating laging handa sa laban. Amen? Ang laban natin hindi ito yung isang oras lang. Kundi ito ay 24 hours. 7 days a week. 365 days a year. So, ibig sabihin, walang hinto, walang puknat si Satanas para ikaw ay siluin. Amen? So, dapat maging handa ka lagi. Amen? Huwag mong hayaan na
na isa-isang saglit ng buhay mo, hindi ka makapaghanda. Kasi once na nangyari sa'yo yun, nandiyan sa kagad si Satanas sa tabi mo. Sisiluin ka niya kagad. Alam niyo kung anong gagawin niya sa Satanas sa'yo? Papasukan ka niya ng mga negative sa isip mo. Amen? Pag pumasok na ang negative sa isip mo, natatanim na sa puso mo. Kasi, alam po ninyo, diyan nagsisimula yan sa mata. Tapos sa isip. Pag pumasok ang negative, dito, magkakaroon. Pag halimbawa, ipapaalala sa iyo ng demonyo yung ginawang masama sa iyo, anong mangyayari? Papasok sa magkakaroon ka ngayon ng pag naisip mo yung masamang ginawa sa iyo, anong papasok sa puso mo? Galit, sama ng loob. Amen? Kasi in-entertain mo yun in-entertain mo yung pinapasok ng demonyo sa iyo. At kalaunan, lumalabas yun sa bibig mo. Kaya nagkakaroon ka ngayon ng galit sa puso mo, lumalabas sa salita mo yun. Nagagalit ka na rin. Amen? Kaya nga, huwag nating hayaang mangyari sa atin yun. Kailangan nating pagtagumpayan si Satanas. Daigin natin siya, amen? Kasi we are more than conquerors through Christ. Amen? Tayo higit sa mapagtagumpay na Kristiyano. Hindi tayo talunan. Kasi nga ang Panginoon nagtagumpay na sa krus Kaya kailangan tayo bilang mga Kristiyano na pinubos sa ating mga kasalanan, kinakailangan maging mapagtagumpay tayo sa buhay nito. Amen? At magiging mapagtagumpay lang tayo sa buhay na ito kung patuloy po tayong lalaban. Huwag tayong padadaig sa dyablo. Amen? Amen? Huwag tayong padadaig sa kaaway, kay Satanas. Kailangan natin siyang gapiin. Kailangan natin siya lang labanan. Amen? At hilingin natin sa Panginoon, Lord, samahan mo ako sa laban na ito. At kapag hiniling mo sa Panginoon, nasamahan ka niya, sasamahan ka niya. Hindi ka matatalo sa laban. Kasi kasama mo si Lord Diba sabi nga ng kanta, kasama natin ng Diyos, di ako mapapagod, di ako malulungkot. Diba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Diba? Diba? Kahit na dumadaan tayo sa isang sitwasyon sa buhay natin, nandun na tayo sa yung parang alanganing sitwasyon, nandun si Lord, sasamahan niya tayo. Amen? Amen? Kaya nga, lagi po tayong tumayo sa pananampalataya. Maging handa po tayo. Dahil alam natin na ang ating kaaway, nandyan lang siya lagi para tayo ay siluin, para tayo itumba. Kaya nga, bilang Kristiyano, huwag mong hahayaan yun. Puksain mo na agad si Satanas. Iwaksi mo siya sa buhay mo. Iwaksi mo siya sa isip mo. Amen? Amen. Upang sa gayon, maranasan natin yung katagumpayan sa buhay na ito. Amen? Amen. Amen. Pagpalain ng Diyos yung kanyang salita at sa oras na ito ay mananalangin po tayo bago po tayo aawit. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa po, Diyos, ay patuloy mong itanim ito sa aming mga puso. Patuloy po namin itong may sa pamuhay, sa pang-araw-araw ng buhay. Nawa po, God, Lord, patuloy niya kaming tulungan sa laban namin, Panginoon. Laban sa aming kaaway na si Satanas. Patuloy ka namin pinupuksa ngayon, Satanas. Mga masasamang espiritu ng hadlang in Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name, wala kang karapatan na kami pakialaman sapagkat kami anak ng Diyos. In the name of Jesus, alisin mo ang iyong mga kamay sa amin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, Jesus' name. Lord God, patuloy, Panginoon o Diyos, na iyong presensya, O God, patuloy na pumuno sa aming pagkatao, Panginoon, sa oras nito. Salamat po sa inyo, God. Patuloy, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin yung I give you my heart.
you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way Sige, kung sino gusto magpa-pray, punta dito sa harap. Okay. Gusto ko pray sa inyo? Gusto magpa-pray. Ha? Oh, para bago sa may hapon na lang. Oo, sige. Tayo yung magbatian bago mag-closing. So, a closing prayer. Tayo yung magbatian. Oh, I love you. Oh. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see The glory of the King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Come on, guys! Mahal ka sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Nakikinig ako, kalwalhatian ako. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Yes, Lord. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa aming Panginoon. Binigyan niyo po kami ng araw upang ikay sambahin, papurihan, Panginoon, pasalamatan. Hallelujah. Salamat ng marami. Salamat, Panginoon. Salamat. Wala kami masabi kundi salamat, O Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng gabay, Panginoon, sa natitirang mga oras ng araw na ito, Panginoon, na mabigyan ka pa rin po ng kapurihan, O Lord God. At yung kalooban na siya mangyari sa natitirang araw para sa linggo ito. Salamat po ng marami. Ito po ang alay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.